Welcome po sa ating third day ng 21-day fast of Daño, isa sa pinakamalakas na purpose of faith na meron sa UCKG sa buong mundo. You know, ang church natin ay laging kumikilos, di ba? Lagi tayong may ginagawa para baguhin yung buhay ng mga tao. And sa lahat ng mga purposes na meron tayo, yung 21-day fast of Daño ang malakas, pinaka-special sa lahat. Hindi dahil sa binabago nito yung panlabas na aspect ng buhay natin, but above all, binabago nito yung pinaka-importante, yung kalooban. Kasi once na mabago yung kalooban natin, once na matanggap natin yung espiritu ng Diyos, everything else change. Everything. You see, yung Panginoong Jesus, hindi siya nagsimula ng kanyang ministry hanggang sa oras na tinanggap niya yung Espiritu Santo. You know this. Nakasulat sa Biblia na after niyang mabaptize sa tubig, natanggap niya yung baptism with the Holy Spirit. As soon na paglabas niya sa Jordan River, tinanggap niya yung Holy Spirit. At pagkatapos niyang tanggapin yung Holy Spirit, that's when he began yung kanyang ministry. Right? Anong istorya ng Panginoong Yesus? 30 years, yung first 30 years niya, hindi natin alam, hindi nakasulat doon. Yung maraming detalye. Bakit kaya? Kasi ang focus ay kung ano ang magagawa mo once na matanggap mo yung Espiritu Santo. Because the truth is, kung wala yung Holy Spirit, actually wala tayong istorya. Magsisimula lang yung bagong istorya natin pag natanggap natin yung Espiritu Santo. That's why, sa 21-day fast, gusto natin na nakafocus kayong lahat. Okay? Lahat tayo. Ito ay para sa lahat. And kung meron kayo ng booklet, it's good na you meditate with us every day. Nandito tayo para mag-meditate ng nakasulat dito. And for sure, kakausapin tayo ng Diyos. So, sa day 3, buksan nyo sa day 3. Let us read yung Bible verse for today. Sabi dyan sa Isaiah, "Also, I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us?" When sinabing us, ang tinutukoy doon ay yung Father, yung Son, and yung Holy Spirit. Yung tanong ng Diyos. Then I said, si Isaiah yung sumagot, sabi niya, "Here am I, send me," sabi niya. And then sabi ng Diyos, and He said, "Go and tell these people," kung sino man, whatever the Lord tells you to speak. Now, I asked them na ilagay ito sa Tagalog para mas malinaw sa atin. Please, let's put there. Sabi, pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sinong ipapadala ko? Sino yung lalakad para sa amin? Kaninong amin yan? Yung Father, Son, and Holy Spirit nga. Para sa Diyos. Magiging messenger ng Diyos. And then sumagot si Isaiah. Sabi niya, narito po ako. Narito po ako. Ako ang isugo ninyo. And then, sinabi ngayon ng Diyos, umalis ka. Sabihin mo sa mga mamamayan ng Israel. Sabihin mo sa kung sino man kailangan sabihan. And then, binigay ng Diyos yung message niya. What do we understand by this? We understand yung isang problema ng Diyos. Problema ng Diyos, problema ng Diyos. Anong problema ng Diyos? Hindi marami, yung mga tao na merong willingness na isugo ng Diyos. Ipadala ng Diyos. Hindi marami yung merong ganyang desire. Maraming mga tao na ang focus nila ay pumunta sa kung saan nila gustong pumunta, gawin yung gusto nilang gawin. After all, iisipin nila, buhay ko to, pangarap ko to. Right? Ang tanong ng Diyos, sino kaya? Sino kaya pwede kong isugo? When we read this, iniisip ko kung gaano karaming tao sa mundo na right now, as we are talking here, right now, may mga taong desperado, mga taong suicidal. Maybe right now as we speak, merong taong nandun sa isang bridge na tumalon at magpakamatay. O maybe may hawak na kutsilyo at gustong maglaslas. So maybe may hawak na tali,
ready magbigti. Maybe right now as we speak, sa oras na to, sa isang lugar sa planeta, I don't know kung saan, but merong mga tao na about gumamit ng drugs, ibenta yung katawan nila. Right now. Mga taong nagsasuffer. Suffering, hindi naubos sa planetang to. Ang daming nagsasuffer. Ang tanong ng Diyos, sino ang pwede kong isugo? Kasi, hindi basta bababa yung Diyos sa kanila. Like, magpapakitang ganun, magliliwanag yung kwarto nila. It's not like this. Kailangan gumamit ng Diyos, ng tao, para magbigay ng mensahe. Tulad ng ginagawa ko ngayon sa inyo. Right now, ako yung ginagamit ng Espiritu Santo para sabihin tong salitang to. Right? But imagine, kung hindi ako o sino man sa aming mga paso, right? Wala sa amin na may interest na magturo. After all, Sabado ngayon, di ba? And dapat magpahinga tayo, di ba? So walang gagawa. Imagine kung we see this during the pandemic, di ba? Sarado yung mga churches, maraming churches sarado. Even live o online streaming, yung iba wala, right? Imagine yung disaster. So, ang problema ng Diyos is, vlogging ito. Sino kaya? Sino kaya pwede kong ipadala? Sino kayang available? Sino sa inyo? Willing. Kasi hindi ka pwedeng itulak ng Diyos, yeah? Sinong willing? Ang kagandahan niyan ay si Isaiah, tulad ng iba pang mga lingkod ng Diyos, nagtaas ng kamay at sinabi, here am I. Panginoon, nandito po ako. Narito, paano yung sinabi niya sa Tagalog? Pakilagay yung verse niya sa Tagalog, please. Narito po ako ang isugo ninyo. You see yung willingness nitong servant na to ng Diyos. Siya yung nagsabi, Panginoon, nandito ako. Hindi siya nagtago. Right? Nandito po ako. Ako po yung isugo niyo. Go ahead. And this is something na hinahanap ng Diyos during this 21-day fast. You need to understand, ang Espiritu Santo ay ibibigay lang ng Diyos sa mga taong sumasagot ng ganyan. Nandito po ako. Ang Holy Spirit hindi binibigay ng Diyos sa mga mababait, sa mga willing, worthy. Sino bang worthy? Walang worthy. Ang Holy Spirit ay binibigay ng Diyos sa mga taong willing na magpagamit sa Kanya, yung mga taong magtataas ng kamay and say, here I am. And this is not easy. Hindi lang yan sa salita, yeah? Hindi yan sa salita. It's about an attitude. It's about, at the end of the day, ito talaga yung salita. Decision. Ang tanong po sa inyo ng Holy Spirit, tanong sa ating lahat is this, willing ka ba na gamitin ka ng Diyos? But listen, when we talk about gamitin ng Diyos, gamitin talaga ng Diyos sa way na gusto niya, sa oras na kailangan niya, without any reservation. Kasi kapag yung tao may reservation, may sariling pangarap, may sariling, plano, many times, lalabanan niya yung plano ng Diyos. Kasi yung plano natin personal. Right? Yes, plano natin personal. And so, kung ang plano mo, kung ang mga iniisip mo ay patungkol sa iyo, you want even blessings ng Diyos. Kasi gusto mong malasahan, matikman kung ano yung masarap na buhay, magandang buhay sa mundong to. What about yung mga kaluluwa? Problema nila. I want to glorify God with my life. It sounds right, but you see yung intention, it's very selfish, isn't it? What happens? Yung ganyang uri ng mga tao, sila yung pinaka-list sa listahan ng mga candidate na tatanggap ng Holy Spirit. I would even say wala sila sa listahan. You know what? Wala talaga sa listahan. Kasi paano ibibigay ng Diyos yung Holy Spirit sa taong ang iniisip yung sarili niya? Ang dami pang lugar, ang dami pang mga kaluluwa na kailangang maligtas. At naghahanap ang Diyos ng mga taong ready magamit niya.
pag nakita ng Diyos na itong taong to ready, ibibigay niya yung espiritu niya sa taong yon kasi yun yung kailangan. And then now, na nasa kanya yung espiritu ng Diyos, anumang kailanganin niya, anumang kulang sa kanya, ibibigay ng Diyos. Katulad ng Panginoong Yesus. That's it. So, ask yourself, ano ba talaga yung nasa loob ng puso mo? Ano yung mga pangarap mo? Are you ready? And please don't say amen. Yes, don't type there sa comment section. Amen. Yes, Lord. Listen carefully. All right? Listen carefully and think. Ikaw ba ay, ready talaga na gamitin ng Diyos sa paraan na gusto niya, sa oras na gusto niya? Think about this. As I speak this, ang daming tumatakbo sa utak ko. And personally, one of the things na tumatakbo sa utak ko is yung mission na binigay sa amin ng Diyos, sa amin ni Marge, na pumunta sa Solomon Islands. Dito ako ngayon sa Philippines, ito yung studio natin. But naghihintay lang kami ng ilang bagay, and then afterwards, we go sa Solomon Islands. Sa lugar kung saan wala pa tayong church, may services doon before, pero wala pang church talaga. We're gonna begin yung gawain ng UCKG doon. And it's a big challenge. It's something new para sa akin. Even though ako ay pastor for many years, 20 years. Yeah, I think 20 years na. But this is something na bago sa akin. Even though sa Philippines, nagbukas tayo ng work natin sa Cebu, sa Davao, sa may Coronadal. Pero Pilipinas yan. Pilipinas is different kasi sa Pilipinas, pwede ako magsalita ng Tagalog, kilala ako ng mga tao. So even nung pumunta ako sa Cebu, kilala na ako doon ng mga members. Sa Solomon Island, hindi. Solomon Island, walang ganon. Sa Solomon Island, hindi ako kilala doon. Hindi ako pwedeng umasa sa mga online kasi hindi alam yan, hindi sila familiar. Talagang walang kahit ano. Okay? And nung marinig ko yung tawag na yan, na ako ay pupunta, I'll be honest sa inyo. Sa loob ko, merong excitement kasi I will bring yung salita ng Diyos sa marami. But at the same time, merong I would say yung salitang pangamba. Pangamba. Hindi tama yung salitang pangamba o pag-aalala. Sa English kasi nervous. Nervous, no? I don't want to say nervyos kasi hindi naman ako nervyos yun, But I'm saying, merong, okay, fine. Siguro yun yung tamang translation. Kaba. Kasi something new. Hindi ko alam kung anong mangyari. Nakakaba. Paano mangyari? Right? But, amen. Naghahanap yung Diyos. Sinong papadala? Sino? At bilang servant ng Diyos, ang sagot ay katulad ni Isaiah, here I am. Alam ko ba kung anong mangyari, no? Alam ko ba kung anong gagawin, no? Pwede bang umasa sa experience or something? No. I know one thing. Pag yung Diyos, yung tumawag, Diyos yung nagpadala, He will give us everything na kailangan para gawin yung kalooban niya. Ang gawain kanya, hindi sa akin. So, yung communion na yan sa Holy Spirit, yung nagpapalakas sa atin, huwag kayong matakot. If God placed this inside of you, and I'm talking about yung ministry lang, I'm talking about everything. My friends, pag nasa sa'yo yung Holy Spirit, nasa sa'yo yung lahat, and you will overcome. Don't think about yung kaya mo, hindi mo kaya, talento mo o hindi, experience mo, doesn't matter. Yung Holy Spirit is the only one we need and everything will be complete. Alright? Think about this. Nung binabasa ko to, there is something very personal para sa akin and I hope the Holy Spirit spoke to you something personal as well. Alright? Bukas, Sunday, meron tayong special na meeting sa church. You have to be in the church, di ba? Meron tayong Lord's Supper natin, di ba? Bukas din sa lahat ng UCKG sa buong mundo. May Lord's Supper, so you should be sa church. Alright? Do not miss that. But as well as, isa pang pastor will be here para i-continue yung day 4 naman.
And you should watch as well. Okay, maybe pagkatapos ng service, you should watch yung day 4. But every day, kahit Saturday and Sunday, meron tayong 21 days. Pastor, wala ako ng booklet. You can take sa church. I think meron pa tayo. Kung wala naman talaga sa church, walang problema. As you watch, markahan ninyo. I do this every day. Minamarkahan ko kung ano yung binabasa natin sa 21-day fast because God speaks to all of us. Alright? People, may the Lord bless you all abundantly. I hope to see you ulit sa isa pa. And to share with you kung ano yung mga sinasabi ng Diyos sa ating lahat. Alright? And I'll see you tomorrow. Dito kami sa Cubao, but sa lahat ng UCKG sa buong Pilipinas, we are going to be open to receive all of you. God bless you po at magkita-kita po tayo ulit. Bye-bye. Ang Univer Video ay isang digital platform na naglalaman ng mga Christian contents. Ito ay para sa iyo, ganun din para sa iyong pamilya. Madali lang mag-subscribe sa Univer Video. Pag magre-register kayo, yan ay nakasulat sa Portuguese. Kaya nga tuturuan ko kayo kung paano mag-subscribe step by step. I-click lamang ang sign up. I-click ang Kadastra Akonta. Pagka-click mo, fill upan mo lang ang kinakailangan. Tulad ng iyong email, yung senya, ibig sabihin ay password, kumpirma as senya, ibig sabihin ay kino-confirm mo yung password mo. Pagkatapos ay click ang Prosimo. Papasok ka dito, ang ilalagay mo sa primero nome ay ang una mong pangalan, sobrenome ang iyong apelyido, at i-click ang Enviar. Pagka-click mo ng Enviar, i-click mo ang nakasulat dyan na Entrar. Pagpasok mo niyaan, magpapadala sila ng email at i-click ang Confirmar Minya Konta. Pagkatapos, ilagin mo yan gamit yung usuario, yung email mo, senya, yung password mo. Pagkatapos, i-click ang Entrar. At pagpasok mo naman dyan, papapiliin ka ng monthly or annual na subscription. Pwede mong i-click ang mensal kung gusto mo ng monthly. Pwede mo na i-click ang annual kung gusto mo ng taon-taon. I-click ang Prosimo. At pagka-click mo ng Prosimo, pwede mong fill upan yung lahat ng information kung meron kang card or GCash. Pwede kang mag-order ng card at ilagay lang ang lahat ng information at i-click ang subscribe. Pagkatapos, ikaw ay pwede nang gumamit ng platform ng Univer Video. Congratulations, ikaw ay pwede nang gumamit ng napakaraming Christian contents. Kung meron kayong tanong, lumapit lang kayo sa isang assistant o pastor o kontakin kami at sasabihin namin ang bawat step para makasubscribe ka sa Univer Video. Pagpalain kayo ng Diyos.